Hello guys, welcome back to my vlog. And this is Za, and this is Za Canada channel. And ngayon, may pag-uusapan na naman tayo. Hindi nag-stock ang camera ko. Okay? So, ang ginawa ko, kala nyo nag-loading, no? So, ginawa ko, pinakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura ko. Especially kapag hindi ako nagsasalita. Or, kapag nakasalubong nyo ako sa daan. At kung makikita nyo, yan ang default maldita face. Meron ba kayo niyan? Yang default maldita face na kapag hindi nagsasalita, is kala nila lagi kang masungit. Ayan, na pag-uusapan natin ngayon. Maraming Pilipino sa Canada ang ganyan ang itsura. Mukhang maldita pero mabait naman. Parang ako. So, mag-aalis at pag-uusapan natin yan sa episode na to. And hello, ayan na nga ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to or sa episode na to. Alam mo yung tipong tao na kapag nasalubong mo ay parang sinasapian ng demonyo. O kaya parang kala mo galit agad sa mundo. Pero kung napapansin nyo sa ating mga Pilipino is isa yan sa mga trademark. Especially kapag pagod, homesick, hindi mo kakilala, may iniisip, ganyan na nagiging itsura natin. Mukha tayong pinagsakloban ng langit at lupa. At yan na nga yung tinatawag na default maldita face, DMF kumbaga, yung resting face mo, kala mo laging gustong makipag-away or kala mo laging may kasquare sa kanto. Di ba? O alam niyo ba yon 90s, sa batang 90s, alam niyo yung salitang square. Sige, square tayo dun sa sa kabilang barangay. Yan, ibig sabihin makikipagrambulan ka. Pero hindi ko naman ginawa yan nung bata ako. So, huwag kayong mag-alala. Pero nakaririnig ko lang. Anyway, yan na nga, yung default maldita face. So, bakit nga ba natin laging nai-associate yan sa mga immigrants, or especially sa mga Filipino or yung mga bagong salta. So, sa mga nakikita kong dahilan, yan na nga yung mga bills natin, yung bagong tao na hindi natin kakilala, iba yung kinalakihan natin. Kasi sa Pilipinas naman, hindi naman lahat na nakakasalubong mo sa kanto, kailangan mong ngitian. Pero dito, for some reason, mababait ang mga Canadian. Once na nakasalubong mo sila, ngingiti at ngingiti sila sa'yo. Pero sa ating mga Pilipino, hindi normal yan. Kaya siguro nagkaganito ang mga mukha natin. Mukha tayong masusungit na tao kapag may nakakasalubong sa atin. So, besides malamig, minsan nag-stock up na pala kasi nga nanlalamig na dahil sa snow or dahil sa freezing temperature. Ito naman yung mga sitwasyon na tinatrader tayo ng maldita face natin o ng ganitong resting face natin. Nakala mo may pinaglalaban lagi. Unang-una yan sa trabaho. Sa trabaho, minsan lalapit ang boss mo. Minsan may papagawa sa'yo. Pagtingin mo sa kanya, kala niya may pinagdadaanan ka. At minsan, itatanong sa'yo, "Are you okay?" "Yes, I'm okay." "Why is your face like that?" Magpapaliwanag ka na naman. Ganito talaga ang mukha ko. Next naman, na binebetray tayo ng mga ganito natin pagmumukha is minsan kapag umu-order tayo ng mga food sa fast food restaurant, especially dito nga, usong-uso ang Tim Hortons. Minsan tatanungin ka ng cashier, "Do you want double-double?" Double-double is yung kape na may double cream, double sugar, just to para sa knowledge lang ng lahat na wala naman dito sa Canada, or walang Tim Hortons kung saan bansa ka naroroon. Bilis ko magsalita ngayon, pasensya na. So anyway, ayun, minsan sasagot ka lang ng yes.
'di ba? Kala nila impatient ka na agad. Ay, opo ma'am, sorry po. Okay po. Minsan nagkakaroon sila ng parang, I'm scared. Nakala nila na inconvenient ka na nila. Pero hindi naman. Ganun lang talaga ang mukha mo. Or minsan sa Filipino party, pagdating mo at may ganyan kang mukha, may pinagdadaanan ka po ba? May pinagdadaanan ka ba? May may problema ka ba ngayon? Bakit ganyan yung mukha mo? Magpapaliwanag ka na naman. Ganito lang po talaga ako. And lastly, sa bus. Minsan, yung mga tao nakatingin sa'yo, minsan mapapansin, ano kayong problema nitong babaeng ito or lalaking ito at ganyan ang pagmumuka. Yun pala, naliligaw ka na. Hindi na nila alam. Or minsan, malabo lang talaga ang mata mo. Kagaya ko minsan, lagi nakakunot yung, nakakunot yung, ang tawag yan, ano ba tawag dito? Basta yung pagitan ng kilay ko. Kasi, malabo yung mata ko. Pag hindi ko ni-squint yung eyes ko na ganyan, hindi ko makita. Or minsan, kailangan ko talagang ganyan na boga-boga para makita ko lang. Kasi, inconvenient sa akin. Minsan nilalagay ko sa bus yung, sa bag yung salamin ko para hindi ako lagi nakasalamin. Kasi minsan pumipintig-pintig na yung mata ko. Kailangan ko naman sigurong magbago ng salamin. Anyway, yan. Yan yung mga example na tinatanong ko lagi kung may problema ba. Things that you can do para hindi ka masabihan agad ng may maldita face. At isa rin yan sa mga pinapractice ko ngayon. Para hindi naman mukha talaga akong seryoso sa vlog ko. Especially sa channel na to. As much as possible, gusto ko makita nila na nakangiti ako lagi. Na hindi seryoso yung pagmumukha. Baka kasi walang manood. Galit naman lagi ito eh. Di ba? Para friendly ang approach natin dito sa channel na to. So the first one is practice Canadian smile. So alam niyo yung smile na yan, pakita ko yung itsura. Yung emoji na smile. Yon. Ganon na itsura yung ganyan lang. I-practice nyo habang naglalakad, habang alam ko nakakangawit, pero kailangan. Para hindi medyo creepy. Medyo creepy, pero ganun talaga. Para hindi tayo masabihan na laging nakasimangot. Eyebrow relaxation technique. Wag laging nakaganon. Baka lagi ka naman nakairap talaga. Lagi ka nakairap, kaya ka sinasabihan na So, relax lang yung eyebrow. Para hindi masabihang galit sa mundo. Look approachable strategy. Yun na nga. Smile lang. Onting smile lang. Kahit sobrang liit niyan. Basta smile. Para hindi matakot yung mga taong lalapit sa'yo. Minsan kasi, di ba, pag napansin mo, kapag ganyan yung tao, resting face, kala mo ang hirap nilang i-approach. Yun pala, ganun naman talaga yung mukha nila. Minsan, ito rin yung mga tao na kailangan nakausap pala, na kailangan ng how are you, how are you, or kailangan nila ng kausap, tapos walang pumapansin sa kanila kasi nga kala nila, ikaw na yung unang gumawa ng paraan. Kasi minsan, baka natatakot lang talaga rin sila sa'yo dahil nga sa mukha mo. Dahil kung paano yung features. Alam kong hindi mo kasalanan na ganyan yung itsura ng resting face mo, but try to make an effort to smile a little bit. And yun na nga yung kagaya ng sinabi ko, speak. Speak first technique. Ikaw yung unang mag-hi or mag-hello. How are you? Uso yan dito pag nakasalubong mo sa pag nakasalubong mo sa daan, hi, how are you? Kahit hanggang dun lang. O kaya pag sa bus driver, pag-akyat mo ng bus, hi, how are you? Ayan, yung mga simple technique na pwedeng gawin para hindi naman tayo masabihan na masungit. Wear bright colors and explain once and for all.
ayan, yung wear bright colors, magsuot ng mga yellow, ayan, may pink, may kulay yellow tayong nail polish ngayon para masabihan tayo na ano naman, na approachable tayo. Bright colors, para masaya lang. Tapos, kasi baka naman lagi ka nakaitim. Ala nila, lagi kang nagluluksa. Ayan, mga bright colors, yan yung mga bagay na nakakapagpa-lift ng aura. At the same time, nakapag-spread ng happiness too. Kasi, di ba, bright colors make your eyes feel warmer, di ba? Warmer or colder? Ano ba tama? Anyway, explain and once and for all and sabihin, guys, ano be, ganito naman talaga ang itsura ng mukha ko, hindi na kayo nasanay. Di ba? Pero, kahit na paulit-ulit, okay lang yan. Okay lang yan. Huwag maiinis kasi hindi naman talaga nila naiintindihan. Iba, first time ka lang nakita. Or first time ka lang nakasama sa work. Wala silang ganyang na-experience na mukha before. Ayaw mo nun, unique ka, ikaw lang yung ganyan. Kasi, ilang tao na yata ang nagsabi sa akin. Ilang tao na, halos lahat ng first time kong nakakasama, lagi nila ako sinasabihan na mukha daw ako masungit. But eventually, when they get to know me, nung nakilala nila ako, then, yun, okay naman. Okay naman kami. Body-body na kami ngayon. Pero again, sa channel na to, lagi natin pinag-uusapan ng real talk. May positive, may positive, or may advantage din ng pagkakaroon ng ganyang mukha. Unang-una, less chismis. Less yung taong pupunta sa'yo at i-approach ka para sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta naman. O, di ba? Yung parang gusto mo, peaceful lang yung buhay mo. Kasi may mga tao na sa sobrang approachable na mukha nila, lahat ng tao or lahat ng chismis, ma-observe mo. And isa ko sa mga tao na hindi masyadong nakakasagap ng mga chismis sa unless itanong ko, ayan, kailangan ba mag-effort na magtanong kung ano nangyari, kung ano na ganyan. Kasi hindi nila ako masyadong na-approach pagdating sa mga ganyang bagay. Kumbaga, peaceful yung buhay ko. Tapos, walang mga creepy strangers. Kasi, di ba, pag lagi ka nakangiti, means kala nila, ano ka talaga. Sobrang friendly mo na pwede ka na nilang i-take advantage. Ayan. So, yan yung mga bagay-bagay na kagandahan. O yan yung mga kagandahan, rather. Yan yung mga kagandahan ng pagkakaroon ng ganitong mukha. Pero again, immigrant tayo, kailangan natin connections. So, you have to know when to activate o di ba parang may switch lang. Parang ilaw lang ng Meralco. Okay. Kailangan alam mo kung kailan mo i-activate ang maldita face mo at kailan mo ilalagay yung smiling face mo naman. So, lugar-lugar lang yan. At yun na nga, so sandali lang tong vlog na to. Remember, hindi ka maldita, isa kang immigrant. You are just trying to survive in a different country. May pinagdadaanan ka lang probably, kaya ka nagkaroon ng ganong face. Stay mysterious. Ayan, di ba? Ganda ng pakinggan. Stay mysterious sa mga ibang tao na kailangan nilang i-find out kung ano ka talaga. And be friendly at the same time. Okay? To the right people. Yeah? Okay. And that's the end of my vlog. If you like this video, don't forget to like and subscribe and click on the bell icon for future updates or for updates on my upcoming video. Thank you for watching. Until next time.